Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilang Lakbayan. Okay, maglalagay po ako ng lupa. Lalagay na rin po ang mga buto para masaya. Ngayon po, yung na po. Pakikita ko po sa inyo yung mga buto. Itatanim ko po mamaya. Excited na po ako. Ayan po, kumakanta yung mga bata sa kapitbahay ko. Hindi na makaganda yung mga boses nila. Nalagyan ko na po ng lupa, pati po yung yung mini greenhouse ko. Lagyan ko na po yung buto. Excited na po ako. Dito naman po susunod, kailangan po kasi hindi visible yung mga bata po sa camera. Bawal po yung gano'n pag walang permission. Ayan po mga kabayan, ito yung mga boto ko. Meron po tayong Swiss Chards, kulay pula. Naganda po yung mga bata sa backer, kapitbahay. Ayan, pili tayo ng mga gandang. Ito yung bilhin ko last year. Ito po itatanim ko, long radish. Yan ba? One na tatlo. Swiss Chards. Ay. Pakita ko pa sa inyo mamaya. Pipili ko muna. Ito. Ilay ko sa bilog. Ayan, masaya po kung may bok choy pala sa kangkong. Ito po ilalagay ko po sa parang mini greenhouse ko po. Doon, sa garden box. Kasi kailangan po nag-humidity. Kangkong na lang po ilalagay ko. Tapos dun sa bok choy, hanap po ko na magandang space. Kasi gusto ng bok choy nakakahinga. Ganyan po ginagawa ko pa magtatanim po. Kung nilalagay po yung mga pakete. Talalagay ko po mga bulaklak, spinach, bichuelas, may bulaklak sa bawat planter. Tapos yung pole beans, yung bichuelas. Saka yan. 8:30 na po ng gabi. Mahaba na po yung araw. Sa kangkong, hindi naman po masyado kailangan na masyadong hindi masyadong maraming lupa. Kalahati lang po yung nilagay ko. Gaganyan ko po. Okay lang po yung siksikan yung kangkong. Pero huwag naman hindi masyadong siksik. Tutubo po ito ng maayos. Pati yung ko again. Yan. May na excuse me. May na-orderan po dito ng buto ng kangkong from Netherlands online.
Pero wag po kayo magdadala ng buto ng mga gulay from Pinas to abroad. Kasi pag na-penalty kita, so hindi kayo nakadeclare, nako, ang laki ng penalty ninyo. Kaya ingat-ingat po. Ayan. Ayan. Naglalagay po muna ako ng buto. Kasi malamig sa gabi. Idiligan ko po ito sa umaga, hindi sa gabi. Kasi pag malamig. Sa umaga po kasi maganda magdilig dahil yung araw sisikat. So magkakaroon siya ng moisture. Yung humidity level niya yung singaw, magiging maganda po. Pero makikita makahoy-kahoy. Kasi ito yung nag-create ng mold pag nasa ibabaw. Imagine po ninyo, no? Sa mga susunod na araw po, di ba? Ang ganda na rito. Gagawa ko ng ano? Inisip ko po magbubungkal pa ako ng ano race bed. Kaya lang eh, yung ano yung likod ko hindi na gustong yumuko. Saka yung silhouette ng katawan ko, yung silhouette ng bahay kanin ko, masyadong na ano, nagagasgas. Nagagasgas. Napipipis. Nagagasgas. Taragis na yan. Kapag may nakita kayong mga bato-batong ganyan, tanggalin nyo yung nagkocontrol po ito ng pagtubo ng buto. Maganda yung buhagag na buhagag yung lupa. So, diba? Mahal pa naman itong buto ng kangkong dito. Daming ibon. Ayan, okay na po. Tabunan lang natin ng bahagya. Ganyan lang, huwag masyadong malalim. Hindi matatakpan ng lupa. Bukas ko po ng umaga yung didiligan. Maganda po talaga magdilig. Kung nasa Pilipinas kayo, umaga sa kahapon, huwag tanghali. Kasi sa Pilipinas, pag nagdilig kayo ng tanghali, yung sikat ng araw, pag nag-reflect doon sa mga tulo ng tubig, ayun pong bumubutas ng mga dahon, hindi po insekto. Siyempre, iba po kasi parang nabubulok yun. Minsan bubo kayo mga kamatis ninyo, ayun minsan nagiging dahilan. Kapag sobrang maling parang pagdidilig. Yan. Diba? Tapos, takpan ko po. Sarado ko to. Ito, mag-create po yan ng humidity. Bukas, diligan ko po yan. Ayan po, ayusin ko na yung mga buto. Tapos, hintayin ko na lang tumubo. Kasi minsan dati gulo ko. Ilalagay ko po yung lalagyan ko nito na ko ngayon. Hintayin ko na parang nasusurpresa. Minsan nakalimutan ko po eh. Yan. Sa backyard po yung neighbor ko po.
Dito po sa harap, ito pong itatanim ko ay radish. French breakfast radish. Dadalabahin ko na. Maganda naman yung pagkakalagay ko sa sa lupa. Ito okay lang kahit marami kilagay na buto. Pero mas maganda talaga dito sa open ground. Magbubungkal pa ako. Yan ako pa sa mga susunod na araw. Kung magbubos po kayo, wag po yung lalagyan, nagaganan nyo, hindi nyo na-control. Lagay po nyo sa kamay po nyo. Sa ganyan yun. Para kontrolado at hindi sayang yung buto. Kasi pag buhos ko, isang buhusan mahirapan kayo. Biglang nabuhos lahat mahirapan kayo pulutin isa-isa. Okay pala itong dalawang pakete dito. Hindi naman po kasi lahat tumutubo Ang po yan, 70 to 80% po yung tutubo na buto. At hindi ko na po nilagyan ng fabric. Matanda na po kasi itong itong garden wooden box na to. Saka nakalapat naman sa bato. So hindi masyadong mabubulok yung ilalim. Meron naman po yung pintura. Yan. Bukas ang maga. Diligan ko na po yan. Next week may tutubo na po dyan. Kahit maikli po yung spring, yung summer dito, wala nang gabi, mabilis po pagtubo. Yung 3 buwan ng summer na walang gabi, katumbas po yung kalahating taon. O, di ba? Ganyan po ako Gusto ko maayos, malinis, nakilos ng maganda. Hindi yung design lang. Design nga tapos yung usability naman hirap-hirap pa yung kumilos, di ba? Ayan po mga kabayan, tapos na po. Diniligan ko po, hindi po pala magmaminus sa gabi, plus temperature, so okay lang. Pero hindi ko po masyadong binasang basa. Ayan. Ito okay po. Kikreate na po ito ng humidity sandali. Hindi masyadong sarado. Ayun. Kailangan po kasi dito saradong sarado. Hindi ata pantay yung pa Ay, hindi sarado na. Ay, hindi nga pantay yung pa. Wala lang papantayin. Nga. Ay, pantay pala. Ayun. Yan, yan na. Yan na, nag-create na po ng humidity sa loob, puting-puti na yung singaw. Ito po yung sakangkong. Ito nakatanim po dito, bichuelas. Yan, bichuelas din. Ito po yung rhubarb. Please po lumaki, no? Gusto niyo yung lugar, medyo na na ano ba to? Nakakanlungan. Tapos yung mga murang sibuyas ko, yung mga nabili ko sa shop, pag pinuputol kayo tinatang po, ito pinabili natin sa ukay-ukay. Tapos dito, mga sibuyas po, may tumutubo na. Ayun Nilagyan ko lang po ng konting-konting lupa sa ibabaw. Tapos dito, mga pipino. Dito, zucchini. Wala pang lumalabas. Hindi kaya na yung buto. Nalunod na. Kasi ito bichuela sa kabulaklak. Yung parsley, yun. Galing sa shop po, nailipat ko na. Okay na, nakapag-adjust na. Dito, maraming klase po. Bulaklak, bush. Yung hindi gumagapang na bichuela sa gumagapang na bichuelas. Sa kanila lang pang bilalagay ng gapangan. Kasi ito, iba po. May sitsaro, yung pang chapsuy, bulaklak, lettuce, yan.
Tapos doon po puro lettuce. Di ba? Nagagamit. 1 euro lang. May butas po sa gilid yan. So may water reservoir. So ibig sabihin sa ilalim, walang butas. Pero sa gilid, pag mapin tubig, hindi ba lulunod yung lettuce. Saka sa umaga maganda po ito kasi naaarawan. Nasa ilalim po ng bubong po yan. Pero hindi na po masyadong mahaba yung bubong. So pag umulan, hindi masyadong tatalsik yung lupa. Sana nga. Pero didilingan ko na lang yung dingding sakaling tumalsik. Diba? Mamaya mag-i-invite po ako ng mga kaibigan, mag-iinuman po kami. Weekend po ngayon. Red wine lang po. Yun ang po lunuran. Tapos yung mga perennial ko dito, ayan. Yung mga bulaklak, yung mga mini strawberries. Yung mga mini strawberries, ang dami. Tapos yung mga bulaklak, grabe, nag-multiply, ang dami. Mas magiging maganda. Tapos ito rin. Kaya yung lipstick wala pa. Yung yung perennial na. Eto, tumutubo na pala ito. Ito pala, yung perennial po na herbs. Ito damo to. Ang galing ko. Yan. Yan. Ganda po. Magiging malago po ito. Tapos yung mga gooseberry ko. Diba? Paano po mga kabayan, pagod ng artista, mukha ng halimaw. Maraming salamat po sa inyo oras sa pinilang alakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi, magandang araw. Laba lang.